All right. So last meeting we're about to discuss how are we going to control food and beverage sales, di ba? So there are three goals. So na-discuss natin last meeting that there were three goals why we should control food and beverage sales. All right? So yung first goal natin is, of course, we are going to optimize customers, right? So we're going to optimize the number of customers. So yung principal goals of sales control, why we should do this, okay? So first, we're going to optimize the number of customers. Why? Because if there were no customers, then probably wala tayong sales. Right? So once the customers are coming in, we have to maximize our profit. Diba? So once pumasok na si customer doon sa business establishment or doon sa restaurant natin or hotel, we make sure na nakapagkuha tayo ng sales doon sa customer na pumasok. We will not settle na papasok lang sila, hindi lalabas without gaining an income or a sales sa kanila. Okay? So once naka-maximize ng profit natin, we are going to control that revenue. So you have to control that. Paano natin ma-control, paano natin ma-monitor yung revenue natin. So there are a lot of ways and means how are we going to control that revenue. Okay? So first thing, how are we going to optimize the number of customers? Okay? Ayan, nandito siya. These are the factors, the factors na responsible for repeat customer experience. We have to make sure that these 8 factors are properly managed. Why? Because of course, we are not going to settle na yung customer natin. Isang pasok pa lang, hindi na babalik dun sa business natin. So we have to make sure na that customer, a first-timer customer, will in return, magiging regular customer natin. So, paano nga ba natin regular customer? Paano ba natin sila make sure na balik-balikan kanila? So, hindi po pwede na isang tikim lang, hindi na sila babalik. Okay? So, these are the factors na makakatulong sa business natin na maano natin na we can encourage natin yung customers to have a repeat experience dun sa business natin. Okay? So we have discussed the location. So we make sure that your location is accessible. Diba? So pag hindi naman siya accessible yung location natin, we have to make sure na we find ways kung paano natin mapupunta yung customers natin doon. But there are other businesses located sa mga remote areas, or there are mga businesses which are located doon sa mga mahirap talaga. Alam mo yung mga walang nakarota na mga sasakyan doon. So you as a business owner, so you have to find ways kung paano mahatak yung customers doon sa location. So do not wait na sila pa yung gagawa ng paraan. Okay? So one way of ganyan to make your location accessible sa lahat. So minsan yung mga daan pinapasemento para ayun may papapasok, di ba? So yun nga lang, so extra gastos doon. So that's the that's the world of business. No, you have to invest, no? In order to na maka-income ka, you have really to take the risk to invest, di ba? Next, we have the menu item differentiation. Ay, move pa baba. Andun yung mga explanation natin sa baba. Okay, so we have, right, next, we're done with the location. Di ba? Itong representation natin last meeting. Sa restaurant A, B, and C, and D. So iba-iba yung location nila. Yeah, next, we have menu item differentiation. So it's up to you kung yung menu items mo are generally magkakaparehas. Parehas dun sa competitor mo, or yung product line mo are almost the same. Whereas yung differentiated naman, there is something unique about your product na that only you na meron nun, di ba? Like mga branded, may mga signature dish ka dyan, di ba? Yun yung ano ngayon eh. Yun yung trend. That's the current trend nowadays. Na kung gusto mong
stay ahead, if you want to stay ahead with your competitor, so do not copy paste kung ano yung in-offer nila, di ba? So kasi andun na yun andyan na yan sa kanila so do not copy paste. You may pero you have to put something that is unique, di ba? So kailan lagyan mo ng twist, kailan it should be differentiated with kailangan may touch ng sayo talaga. So, may ano siya, branded with your signature na kung ano niyan. Okay? Para, ayun, click ka. Okay? Next. Right. So, ito yung mga characteristics ng homogeneous menu. So, it should be, ayan, items repeating in restaurant with less or similar price line. Yan, mga augmenting products, changing shape and repositioning will help changing to differentiated. Or such a stand should be adapted with the restaurant in making the menu unique. Yan, so na-discuss natin yung price acceptability. So this is how the customers make judgment kung yung price na in-offer mo is acceptable based on the quality dun sa product na binibenta mo. Like for example, yung competitor mo is selling a burger at a price of 90 pesos. That's 90 pesos. And then And then, ikaw, nagbenta ka din ng burger at a price of 150 pesos. Ganyan. So, 90 pesos yung sa kapitbahay mo, tapos yung sa'yo is 150. Now, the tendency is, yeah, the customers would of course compare. Diba? So, anong meron doon sa burger mo? Why is it is worth 150 pesos? Is it really worth buying that burger? So anong meron dun? 'Di ba? Yung price acceptability ng product mo, 'di ba? So yun tayo 'di ba? So before buying, we tend to compare your product, especially kung yung range ng price is far different or far parang masyadong talagang malayo. So we tend to compare why ganun siya kamahal, 'di ba? Ganyan siya, okay? Next is price. Ayan siya. So price, an example of this, and yes, kanina is the menu, and first na factor is the location. Second factor is the menu differentiation. Third is the lighting and decor. This refer to what? To the decorations. Kung ano yung theme ng business mo, it should be yung decor mo, yung lighting mo, it should be nagko-complement doon sa theme mo. Like for example, yung theme ng business mo is parang millennials, 'di ba? Parang millennials yung dating. 'Di ba? So it should be na yung lighting and decor mo nagko-complement doon sa theme mo. 'Di ba? So this is the creation of the designer. So the lighting corresponds and complements the decor. Okay? Like for example, family groups, they normally prefer informal, light, bright, and cheerful interiors. Diba? So nuclear families naman and couples prefer dim and diffused lighting. The lighting at the facade is the biggest marketing tool. Yeah, tama yun. So it should be yung facade, yung exterior, yung sa labasan, yung entrance mo talaga, yung pagbaba ng when the customer is approaching sa site mo, ano yung nakikita nila doon sa labas, yung mga billboards mo doon. So yung sa facade, yung front na nakikita ng customer, di ba? So kahit meron naman talaga na mga establishment na tingnan mong luma siya, parang napag-iwanan ng panahon, di ba? Tapos pagpasok mo, maganda yung quality ng foods nila, the service and all, pero iba pa din yun. Yan nagko-complement dong yung passage ng ng business niyo, I mean yung establishment niyo. Okay? Kasi di ba nga minsan the customers normally or usually, so that's the common thing na nagja-judge tayo based on what we saw
sa labas pa lang. Diba? Ganyan tayo, diba? So, pupunta ka ng hotel, mag-check-in ka doon. Pag baba mo ng sasakyan, nakita mo napakabongga ng massage nila. So, from there, parang alam mo yun, yung expectation mo is, naku, maganda sa loob. Yun yung naging basihan ng mga expectation niya, kung ano maging service nila. Pag nakita mo na sobrang elegante, na sobrang bongga ng massage nila, na-expect mo doon siguro mahal yung price ng product nila, siguro maganda yung service nila, okay, so ganyan. So nagiging factor yun, yun ito yung nagtitrigger ng natin, yung desire natin to purchase, to buy, or to, alam mo yung magbibili ka or papasok ka doon sa restaurant. Okay, so it's a big factor yung massage natin. Okay, so next, after the lighting, the decor, we have the portion sizes. Diba? So portion. So paano nga ba? For example, yung example natin kanina, for example, yung theme mo is millennial, yung theme ng burger house mo. Tama. So yung kabila mo is ganyan din. So they are selling their burger at a price of 90 pesos. So gaano kalaki yung 90 pesos na yon? Now, you are selling your burger at a price of 150 pesos. Paano yun? Gaano siya kalaki? Ganyan sa i-compare yan ng customers natin. Okay, so you have to look into the consideration. You have to consider also the market segment na meron ka. Ano nga ba? When we say market segment, sino at ano nga ba yung tina-target mo na magiging customer mo? Younger, mga medyo older, a family, a group of ganito. So like for example, you are selling, or for example, the location ng business mo is besides or mas nearby sa mga schools, di ba? So obviously, so apparently, pag ganyan yung location ng business mo, yung target market mo are students, like say college students. So you have to consider what are the preferences. Ano nga ba yung preferences ng mga college students natin? Like kayo. So I have to ask you, di ba mga college kayo. So ano yung preferences niyo when it comes to buying food? Like for example, we are selling burger. So ano yung preferences niyo? Ano nga ba kayo? Ano yung characteristics ng isang customer na isang college students? Ha? Yung affordable, ma'am. It should be affordable, di ba? Yun nga, the affordability kasi nga, considering na you are a student, so yung budget is medyo tight, di ba? So, affordable, what else? Ano nga ba yung hinahanap niyo pag nabili kayo? Aside from affordable, ano nga pa, ano pa? Siyempre, ma'am, yung nabubusog, ma'am, tsaka quality. Okay, so nabubusog, tapos quality, what else? Ano pa yung hinahanap natin doon? Yung lasa po, ma'am. Okay, yung lasa. Okay. Ano? What else? Yung linis ng pagkain. Okay, linis na ng pagkain. Okay, so let's, like, yung katulad nyo ng mga college student, halimbawa, si portion size, it's si portion quality nag-go along together yon, di ba? So normally, yung preferences nyo as a student, kasi nga sabi natin, medyo tight yung budget natin, you are usually looking at doon sa mga binebenta na yung portion size niya is mas malalaki. Diba? Malalaki yet affordable. Sometimes, we tend to compromise the quality. Kasi nga, di ba, pag nasa mga, alam mo yung mga station, mga burger station, the very familiar one is the Angels. Are you familiar with Angels Burger Station? Yes. Diba? Kung nakikita nyo, mostly saan sila nakapwesto doon sa mga malalapit sa mga universities, malalapit sa mga schools, malapit sa mga colleges, kasi nga, yun yung market nila, yung mga target market nila. Because of students, they are more into, alam mo yung mga buy one, take one. Alam mo yung sa 30 pesos lang, yung nakukuha mo is mabubusog ka talaga. Kasi nga, yung budget natin is limited. Tight na yung budget natin. So sometimes, we
we tend to compromise the quality. Alam mo yun, kasi 30 pesos lang na naman to, ano pa bang ina-expect mo sa 30 pesos? At least busog tayo. And at least yung product na yun is malinis siya. Yun na yung importante doon, malinis siya at nabubusog kayo. Alam mo yung ganyan. So, pagka mga ganitong edad, so we normally tend to mga ganyan, i-compromise yung quality, hindi hanap ng masyadong, yung kita nyo naman sa Angels, anong laman ng Angels? Ano ba yung patty nun? Ba, ano bang laman nun sa Angels Burger natin? Magkano ba? 30 plus? Buy one, take one yan, di ba? So yung nakalagay doon, may burger patty siya, at saka egg, at saka ketchup. So ganyan kasimple, pero makikita mo paano. Di ba nakikita nyo, maraming branches si Angels. Tama? Maraming siyang branch sa Manila. Ang dami niyang branches all over the Philippines. So most doon na ano niya, na yung mga location niya is malapit sa mga schools. Kasi yan yung target market nila, mga estudyante. No? Kasi kapag buy one, take one, yun, hanahabol ng mga estudyante yun. Kasi nga, sa 34 pesos mo or sa 30 pesos mo, dalawang burger na somehow mabubusog ka na. Pantawid gutom kumbaga ng mga estudyante. Alright? So, ganyan na siya. Ayan. So, the younger generation, like you, diba, prefers larger portion sizes. So, nakita nyo kahit yung mga milk tea, diba, nakita yung mga milk tea, nag-o-offer sila kasi ngayon yung uso, yung ang mga kabataan ngayon, like kayo, mahilig kayo sa, sobrang laki ng mga milk tea, hindi ko alam kung paano inuubos yun, yung mukhang kabagi na kayo sa laki nun, diba, ang dami nun, may mga anong size yun. So, ayan, yung mga burger, alam mo yung ilang layer yun, yung mga burger, tapos meron pa mga iba't ibang kulay. Nakikita yung mga ganyang burgers, may merong iba't ibang kulay. Okay? So, whereas, yung mga older people, they normally prefer dry and smaller portions. So, yung mga matatanda, since, alam mo, yung digestion nila hindi na ganun kaganda, unlike us na medyo, unlike you, na medyo yung mga activities, yung metabolism activity ng katawan nyo masyado pang mabilis, so mabilis kayo magutom. Pero yung mga matatanda, they are more on mga smaller portions lang sila. Okay? There are also certain communities will eat very little but want is spread. Yung mga ganyan. Standard portion size is the one that appeals all. So, when portion sizes naman this why is it considered as a factor, diba? So we have to make sure that when we do the portioning or the crew or the employees, when they are doing the portioning ng product, it should be standard. So when we say standard, may meron silang guide, merong binabasihan. Huwag yung ano yun, kasi for example, pag si burger, ayan. When we say portion standard, sa isang burger nga ba, ilang grams meron dapat na patty? Ilang pieces ng patty meron? Ilang tomato? How many pieces of tomato? Ilang grams ng spread? Ilang grams ng ketchup? Kung ano man yung nilalagay doon sa burger na yan. So, dapat nakalagay yun. Dapat standard yun. Dapat uniform sa lahat ng customers. Regardless kung ano man yung klaseng customers na yun. Kasi yun yung standard natin eh. In that way, makukontrol natin yung sales, makukontrol natin yung revenue, makukontrol natin yung mga expenses natin. Now, if that crew or yung kanyang employees na yan is not oriented about the standard portion, the possibility is, yan, pag nakikita, ayan, parang ang ganda ng pumasok, diba? Naka-wow legs, labas yung cleavage. So, kailangan, dapat, natin, nababalik-babalik to. So, lagyan natin ng, instead of one piece of patty, nilagyan mo ng 2 piraso dun. Diba? Nilagyan mo ng, instead of isang teaspoon lang, ng isang tablespoon ng ketchup or anong nilalagay nila na feeling doon, nilagyan mo ng 5 tablespoon kasi nga maganda eh, kasi nga nakalabas yung doon. So, kailangan damihan natin kasi para bumalik to. Now, the second one na nag-queue doon or nagla-line up doon sa counter, nakita yung gaano kalaki, gaano kadami yung nilagay mo doon. Now, that siya naman yung bumili, nakita niya na isang patty lang. Tapos ilang piraso lang na kamatis yung nilagay doon. Tapos yung spread na nilagay doon, hindi man lang napuno yung isang patty.
So that tendency, compare ya doon. So that would create ano doon. So yung mangyari is, syempre si customer B, hindi na siya babalik. Di ba? Kasi nakita niyo hindi standard yung portioning ng binibenta niyo doon. Diba? So dapat it should be standard all among the customers. So wala dapat favoritism na porkit maganda yun, maraming ilalagay mo, porkit matanda, kukunti na nilagay mo, porkit pangit, kukunti yung nilalagay mo. So walang nangyayari ganyan dapat. Okay? So let us avoid that one. And for sure, hindi niya naman magagawa yun kasi may manager naman na nakaabang sa inyo doon. And kung kayo naman yung manager or kayo naman yung owner ng business, you don't wag niyong ito-tolerate yung mga ganyan, diba? So the moment na nakita mo yung employee, so you have to talk that employee na hindi po pwedeng ganun. Okay? So kasi pag it will continue po. So eventually, mangyayari is may mga unaccounted expenses, unaccounted wastages, unaccounted lahat na yan. Kasi hindi siya na ng standard. Okay? After the portion size is the product quality. Ano yun? Next slide is the product quality. Okay? So yung current trend ngayon, so hindi na ngayon masyado mabenta yung more of mga frozen, alam mo yung prepared na siya. So yung trend is the customers usually prefer fresh rather than mga frozen na yan. So we have to make sure din the quality. So yun nga, pag yung burger mo, you are offering your burger at 150 pesos and your competitor is offering in 90 pesos, so you have to make sure. So siguraduhin mo lang yung quality ng product mo is above sa competitor. Kasi nga, ano pa yung sense na nag-150 pesos ka kung parehas lang naman ng laman, kalaki, yung lasa, dun sa competitor mo. So pagka ganyan, so maiiwan ka. Pagka ganyan, parehas lang kayo ng binibenta na burger at parehas lang yung lasa, ganun kalaki, ganun din yung nilalagay mo doon. So, yung mangyari is, of course, iwan ka ng customers mo. So, we have to the quality. Okay? Sometimes naman kasi, like, and ganyan, yung ibang business naman kasi, yun yan, kino-compromise nila yung quality given na imumura nila yung benta ng product nila. So like just like Angels, diba? So so you have to admit, diba? You have to admit that Angels Burger talaga is of no quality talaga yung burgers nila, diba? Sino ba dito magsasabi na maganda talaga yung burgers ng Angels? Diba? Wala. So yun nga. So kino-compromise nila yung quality just para lang pagkakaroon ng hatak ng maraming gusto. Okay. Next, product quality. So we have AA ratings. Yung mga accreditation. Ayan yung mga nilagay. For example, itong resort na to, itong restaurant na to is ratings just like kanyan. Pero itong mga AA ratings wala sa atin to. So normally ang sa atin dito is star hotel, star ratings tayo dito. Diba? So 1 star, 2 star, 3 star, just like mga hotels, ganyan din. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, and 5 star. So yung naglalagay nito, yung nag-evaluate, mayroong mga criteria nito. Diba? So there are certain criteria for you to be recognized as a 1 star or 2 star hotel based on sa laki ng business mo, sa dami ng customers, sa seating capacity mo, wide range ng product mo based on your sales. So yun yung mga criteria and a lot more. So marami yung criteria na yun. So normally yung nito are of course mga sa Department of Tourism, ganyan sila yan. Okay, so make sure, so hindi ka magkakaroon ng mga star ratings na yan kung yung business mo is hindi siya accredited by the Department of Tourism and any other agencies ng government natin na in charge of ganito mga ratings na to. Okay? Next is service standards. Diba? Service standards.
So its levels of service are defined in all types of food service establishment. Okay, so diners look at the service suite, an obtrusive in an art of form. Diners are segmented. They walk into a restaurant for various reasons and time, convenience, curiosity, and conscious, diba? So tama yun. Each individual or each customers walking into your restaurants have different reasons why they choose to walk into your restaurants. Not only because they are hungry, di ba? Sometimes nga hindi nga sila gutom, papasok lang sila doon. Out of what? Out of, yung sinabi natin last time, papasok ako doon kasi nga mas malapit sa area ko. Papasok ako dyan kasi yung pag nag-order ka, it would only take how many minutes at tapos andyan na. So yung promised time nila, doon talaga din i-deliver. Kasi mayroong mga establishment na, okay ma'am, are you willing to wait? Your order will be delivered, will be ready at within 15 minutes. So, ayan, promising time nila is 15 minutes. Pero yung service, darating doon siya ng after 30 minutes. So, meron ganun, maraming ganyan. Maraming ganyang napapromise sila na mga service time nila na ganito tapos hindi pa matatapos nila ganyan. Okay, so yun nga. So, service standards. Yung sinasabi natin kanina. So, yung customers natin na, each customers na pumapasok doon sa restaurant natin have their own individual reasons. Not only because they are hungry, which is the common reasons why you walk into the restaurant is because you are hungry. But there are other reasons why pumasok sila. One doon is the time, maybe. Diba? Mas malapit kasi yun. Mas madali yung service nila doon. Mas mabilis yung pagluto nila doon. The other one is convenience. Diba? Ito yung pinaka-convenient sa akin na pupuntahan ko eh. Like for example, in this time, diba? In this time na may pandemic tayo. So during this time, yung mobility ng tao is limited talaga. Diba? So therefore, pag limited yung tao, so they tend to purchase, to buy, to eat, or whatever na gagawin mo, those establishment that is convenience sa kanila. Diba? So, bakit ka din pumasok? Kasi ito yung convenience sa akin. Hindi naman ako pwedeng pumunta doon sa kabilang barangay kasi bawal doon, may nagka-positive doon. Andun sana yung masarap na kainan ng burger, andun yung more, andun yung right, andun yung ganito ganyan, di ba? Kaso regular customers talaga ako doon, customer talaga ako doon kasi hindi ako makakapunta kasi ano sa kabilang barangay may nagka-positive. So hindi convenient, di ba? So next na probable reason why nagpasok doon yung customer is the curiosity. Diba? Out of curiosity, di ba? Kayo mga millennials, kayo mga kabataan kayo, hindi kayo pumasok doon kasi convenient, man, ganito, ganyan. Kasi kung sa time lang, kahit mag-serve pa sila ng isang oras, parang kaya antayin, di ba? Out of curiosity, why na curious ka? Kasi nakita ko sa advertisement, yung nag-endorse ng product nila si Daniel Padilla. Di ba? O, so bakit yan nag-enroll kay enroll kay Ama? O, kasi ma'am, yung out of curiosity, ma'am, kasi yung nag-endorse ng school, si ganito, ganyan. So, out of curiosity, kasi sabi ng friend ko, ma'am, yung product nila is ganito, ganyan, blah, blah, blah. Okay? So, out of curiosity, papasok na si customer. And, ganyan. So, yun yung mga reasons why, factors kung bakit yung tao is pumapasok dyan. Yung service nyo. Okay, yung service nyo dyan. So, paano kayo nagsiserve? Paano nga ba yung service nyo doon? Nag-observe ba kayo doon ng standard service doon? Paano nga ba? Diba? So, kasi tayo mga customers, we are willing to pay naman. Diba? So, tayo, we are willing to pay the costs ng product na yan. Basta, in return, dapat si customers, the business owners, they have to give back, no? Or ibalik nila kung magkano binayad nila. For example, yung burger must cost 150 pesos. Tapos yung maliit lang naman. So, bawiin mo sa service natin. Diba? So, you have to make sure na pag kayo naging business owners ng day, diba? So, you have to make sure na yung 150 pesos na yan na binayad sa'yo ng customer, maibalik mo dun through giving them back the service that they deserve. Diba? And yung service na sinasabi naman natin, standards yun. So, ibig sabihin yun,
walang discrimination yon, di ba? Kasi tayo mga Pinoy, pag nakita natin foreigner, kailangan maamo tayo doon. Pag nakita mo foreigner yung customers, yung alagang-alaga doon. Whereas pag nakita mo naman na parang pulubi yung pumasok sa establishment nyo, na parang ginadjudge mo doon sa physical attribute isang tao, itong service lang. Merong ganun. So I have several experiences na ganyan yan. Pag papasok ka, alam mo yung mga first class restaurant, ayan, papasok kasi alam mo naman, out of curiosity, papasok din ako doon kasi kakain din ako doon. Kasi alam mo yung sinasabi ng friends mo, ma'am, kain tayo doon kasi maganda yung ganito nila. Alam mo, mga specialty products nila. E di papasok din ako doon, syempre, makikita nila na hindi, yung pumapasok naka-car, alam mo, yung mga more of their customers, mayroong mga car, ganyan, pag nakita, sa mga alam mo, ganyan. Papasok ka din dyan. Tapos papasok ba, ikaw, ordinaryong tao lang. Tapos bumaba ka pa sa naka-pedicab, naka-motor. Ayan, bababa ka ng tricycle. Tapos nakita nila, hindi ka hindi ka naka-car. So papasok ka doon. Alam mo yung treatment, mafe-feel mo na iba kumpara doon sa mga VIPs. So which is, it's a big no? So sa hospitality kasi tayo. So, hindi pwedeng ganyan. So, dapat, sa lahat ng customers natin, standard yung service natin. So, that's regardless, kahit bata. Di ba? Pag bata yung customers natin, we do not address them, boy, ano man tawag mo dyan. So, kahit bata yan, we should address the kids na customers natin, ma'am and sir pa din. Diba? So, wala sa age kasi doon. So, yung servicing standard, yung service natin is standards among our customers. So, walang pinipili yun. So, bawal tayo magdi-discriminate, bawal tayong mag-base ng service natin based na sa nakikita natin, di ba? Kasi, minsan nga, di-disguise yung ibang customers. Kasi ngayon, uso pa naman yung mga mystery shoppers. Alam mo yung mga mystery shoppers? Alam mo yung pumupunta doon sa establishment nyo, tapos unknowingly, hindi nyo pala alam na yung mystery shoppers na yan are minsan mga vloggers, mga food vloggers, or minsan yung mga, alam mo yung mga may-ari, ganyan mga big boss natin. Ayan, so now, pag doon nalalaman yun eh. Doon kasi natitest yun. Doon natitest yun ng may-ari. Kung kayo mga employees are observing standards sa lahat. Okay? So may mga mystery shoppers. Yun yung nag-evaluate. So ganyan yung uso. Kahit nung nasa Greenwich pa ako, nung nag-work pa ako doon as a manager doon. So sa isang taon, nakailang beses kaming pinasukan ng mga mystery shopper. So yung mystery shopper na yun, doon kami tinitest. Kung pag nagsabi si cashier namin na, ma'am, your pizza order will be available in 15 minutes. So now, pag si cashier na yun, sinabihan yung mystery shopper ng 15 minutes, it should be that within 15 minutes, ma-deliver na yung pizza na yan. So now, pag hindi ma-deliver yan in 15 minutes, yung sinabi mo, 15 minutes, magkakaroon na kami ng deviation. Diba? So, may makaroon na kami na-abuse namin yung standard namin. So, ganyan siya. Na pag sinasabi naman ni cashier kay mystery shopper na, ma'am, yung Hawaiian pizza natin po is, meron siyang pineapple, ano pang meron dyan? Meron siyang ham, meron siyang bell pepper, ganyan. Kasi binibilang yun eh. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, pagka standard, bilang yun. Now, sinabi niya, ma'am, meron kasi dyan. So, mga ilang pirasong pineapple meron sa pizza nyo. So, sinabi ni cashier na, ma'am, merong 5 pieces of pineapple, 5 pieces. May mga ganyang customers, may mga ganyang nagtatanong. Ma'am, maganyan yan siya. Tapos sinabi, kasi ako Muslim kasi ako, di ba? May mga Muslim friends tayo na hindi ako pwede sa pork. Sabihin ganyan ni ma'am, ni customers. Tapos sabihin naman, ma'am, don't worry ma'am kasi wala tayong pork, ma'am. Beef lahat at chicken yan. Eh, nag-promise ka na walang pork. Na bumili si customer. Diba? Mystery shopper yun. Tapos binilang yung pineapple, binilang yung ganyan. Tapos pagkain, pork pala, another division naman. So yung mangyayari is yung ganyan. So sa case namin is yung mangyayari is balik sa manager yon.
So magkakaroon kami ng deviation, yung store namin. May rating din kasi kami. Meron kaming silver, bronze, at saka gold. So pagka na-deviate ka, automatically, hindi ka makapasok doon sa mga ratings na yon. So pagka napasok ka, may mga ano kami doon, may mga incentives na ginagawa sa amin. So pinabigyan kami ng ganito, ganyan. Okay, so a sort of that, mga ganyan-ganyan siya. Okay, so the sense, yung mga sinasabi ko, so what I am trying to say dun sa mga sinasabi ko is, dapat, so para at least ka, wala kang kaba, dapat at the end, alam mo yung at the end of your duty, at least ka, yung wala kang kinakabahan, nila, baka may nabintahan ako doon ganito ganyan, baka si yung isang customer ko doon, si ano yun, vloggers yun, baka mamaya yung restaurant namin nasa social media. Para avoid natin mga ganyan, so as is a crew, as an employer, as an owner, so you have to make sure na all the time naka-observe kayo ng standard. Diba? So yun lang yung maging key natin doon. Kasi once naging everyday, naging habit nyo yun, na everyday, sa lahat na ginagawa nyo, based kayo sa standard, then eventually, that would be the part na yun ng daily, ano mo eh. Kumbaga nakakita mo, naging ano na siya, naging part na ng system mo, at mahirap na yun alisin. Kaysa naman, magsa-standard na ako kapag andyan si ma'am. Okay? Pag andyan si ma'am, mag-iwi ako, sino mga taga-Jollibee dito? Sino nagtatrabaho sa McDonald's? Diba ganyan? Sa mga taga-Jollibee? Sino nagtatrabaho dito sa Jollibee? Diba, kapag wala si ma'am, hindi ginagamit yung mga measuring cups. Pagka wala si ma'am, yung ginagamit na measuring tools is the kamay. Tansya-tansya lang. Okay, 5 grams na siguro ito. Siguro 10 grams na siguro ito. Pwede na to. Okay, pag nakatingin naman si mama, okay, balik sa standard. So, walang ganun. So, regardless, kung andyan si ma'am, andyan si sir, andyan si boss, so you have to practice talaga the standard para magiging part na siya ng system mo. Mahirap na siya alisin. Okay? So, that's all about standards. Next, menu diversity. Diba? So, another factor is that, I think this is the last factor doon sa how are we going to optimize the number of customers. Diba? We have to diversify our menu. So, wag lang yung isa. Kung nakikita nyo, a limited menu can have a negative impact on the repeat customer. Diba? Kasi nga naman, totoo nga naman, so araw-araw na papasok ka doon, yun na makikita mo doon. Diba? So, a menu with a wider choice between the entries and a range of alternative accompaniments, so medyo mas maganda yun. Diba? Kasi marami tayong pagpipilian. Ganyan tayo eh, diba? Mas gusto natin marami tayong pagpipilian. Hindi tayo nakukontento sa isa lang. Di ba, boys? Boys? Ganyan tayo, boys? Negative, ma'am. Negative. Ganyan tayo, boys, di ba? Hindi tayo nakukontento sa isa lang. Alam mo yung araw-araw, ganyan na lang kakainin ko. Dapat marami tayong pagpipilian. Kasi pagka isa lang, mauumay ka dun. Di ba? Ganyan yan. So, dapat mag-offer kayo ng ang daming choices ng menu natin. Okay? And the equipment in the kitchen also affects. Yes, that's right. Kasi nga, yung mga equipment natin doon, kapag hindi naman sila nakalagay sa standard, like for example, pag nagluto tayo ng pizza, dapat, depende yun sa kung anong klaseng pizza yung niluluto natin. Di ba? Mayroong thin crust, mayroong thick crust, di ba? Ganyan yung mga kinakain nyo doon, yung mga pizza na ganyan. So now, mayroong solo, mayroong double, mayroong family. Alright. So, each type ng pizza, meron dun siyang certain time kung paano siya lulutuin. So, for example, si solo at thick crust na pizza, it would take like, let's say, 4 minutes to cook, diba? To bake. That solo, 6 inches na pizza na. Now, yung oven mo, is hindi siya nakaset doon sa ganitong time. So what will happen? So mag-run siya. So hindi niya ma-achieve. Hindi niya ma-achieve yung, kasi hindi naka-standard yung equipment mo. So hindi niya ma-achieve yung desired texture, yung desired appearance, yung desired tastes, o yung standard texture, standard appearance, standard taste ng isang solo 6 inches thick crust na pizza na yan.
So, do you get what I mean? So, ganyan siya. So, yung equipment dapat natin, nag-ano din siya. So, that would really affect doon sa quality ng menu natin. Or pwede rin ang dami mong menu. Tapos yung equipment mo iisa lang. So, that would also affect, diba? So, you have to offer, to sell product based on the capacity ng those equipment. Huwag ka naman na parang, sige ka, para maraming kayong pagpipilian. O, sige, ilatag ko lahat, marami kayong choices. Without considering dun sa capacity ng kitchen mo. Liit na ng kitchen mo, wala ka pang ganito ka-equipment. Kung para kang doon na nag-offer na maraming menu doon. So, hindi naman siya pwede. Okay? Next is the culinary abilities of the staff. Diba? Of course. So, si chef mo, offer ka ng offer dyan. Ma, meron kaming burger with a twist, with a signature blah, 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 blah. Tapos, yung chef mo doon, hindi ka alam. Diba? Yung chef mo doon, yung alam, taga-prito lang ng isda o ganyan. So, you have to consider also the abilities of your staff. So, that is why na hindi naman kailangan na pag nag-hire ka ng mga staff mo, i-hire mo na talaga yung mga expert, i-hire mo na talaga yung mga, alam mo yung mga magagaling dyan sa town nyo. So, hindi naman ganun. So, this is where si HR comes in, no? Dito naman si HR nagpapasok. This is where dapat yung tao mo tinitrain, pinapapunta mo sila sa mga seminars, pina-attend mo sila ng lahat, di ba? To what? Para i-enhance yung mga abilities nila, di ba? So, though it's an advantage on your part kung yung na-hire mo na mga employees are with background sa hospitality and tourism. Like, for example, if you are having a restaurant, di ba? So, it is advantage on your part as an owner to hire a staff or an employee with a background doon sa cooking or sa restaurant management or any course related doon sa pagluluto. Lahat ng skills na meron sa HRM, di ba? So, it's an advantage. Pero, just in case na wala ka talagang makukuha, wala kang aplikante doon na ganyan, so it's naman na mag-train ka. So, naman siya, additional gastos naman. Pero it's a must, di ba? So, it's a must talaga na you have to train your employees talaga. Para, babalik naman sa babalik naman sa company mo, babalik naman yun sa negosyo mo, sa business. Okay? Next is the cost considerations and leftovers. Diba? So, you have to consider then the costs in producing, in selling that particular product and the leftovers. Diba? So, leftovers, this does not mean the leftovers ng mga customers mo. Uy, wag naman sabihin, nakita mo dun sa lamesa ni ma'am, may natira pang, let's say, may natirang burger na hindi na kain. Ay, kunin ito kasi na mag-order. Pwede ba yun? Diba? So, nakita mo doon, may leftover doon sa table ni ma'am, hindi nakain yung pizza na in-order niya. Kunin mo yun, sayang, ibibenta pa natin. So, hindi naman pwedeng ganun. So, yun ang leftovers, meaning those are mga materials, raw materials, na alam mo yung hindi siya nagamit. For example, nag-order siya ng pizza, di ba? Nag-slice ka doon ng ham. Nag-slice ka doon ng ham. So, hindi naman lahat, hindi mo naman ako, let's say, kailangan mo lang yung ham nila na kailangan mo is 10 grams lang. So, meron talagang mga leftovers na ganyan. So, dapat minamanage yun. Kaya nagkakaroon din tayo ng monitoring doon sa time. For example, kinuha mo yung ham ngayon, anong araw ngayon? Wednesday. So, dapat may expire siya or hindi na siya magagamit by Friday. Ganyan yun. Yung ibang 3 days, 4 days, once na-remove mo na siya from the freezer. Kasi meron na yung mga nangyayari, may mga reactions na nangyayari dun sa ham. Diba? So, na-expose na ka siya sa environment. Okay? So, let's say yun, dinalabas mo ang ham. Isang buong ham. Tapos yung kinuha mo lang dun is 5 grams lang. Tama? Isang buong ham, isang pack ng ham yun, nilabas mo sa freezer. Once nilabas mo sa freezer dun, yung time niya dun is, yung span ng ham na pwede siyang gamitin is
liliit yun. So, instead of 1 month, maging 3 to 4 days na lang siya. Now, itong si Crew, after na nilabas na isang pack ng ham from the chiller or from the freezer, kumuha na siya ng 5 grams, and after that, nakalimutan niya dun sa lamesa, sa working table niya, nakalimutan niya dun, waste na yun. Diba? So, lahat, every peso, centavos, or any, kahit kaanong kaliit na leftovers niya na hindi yan na monitor, hindi yan nakita, napawala na doon ng sa lamesa at ma-expire, mapapanis, that's considered na loss sa company. Lugi na yun. Diba? So, isang pack ng ham na hindi na ibenta, napanis lang siya kasi hindi na ng Crew. So, that is lugi na ng kumpanya yun. So, dapat may na-manage din yung mga leftovers natin. So, we make sure na monitor yun. So, meaning, kasi nga napalabas na, napalabas na yun ni Crew yung isang pack ng ham at hindi na pwede ibalik yun sa freezer. So, ano mayayari doon? Kasi may lalabas na 5 na isang pack ng ham. So, you have to coordinate doon sa mga crew, sa cashier, doon sa mga nagluluto, inform na may labas na ham. So, para yung mga product na with ham, yung ipupush na ibibinta ni cashier for a day. Para walang mangyayaring tapon or walang mangyayaring wastes. Okay, so ganyan. Okay, so control natin yung costs. So, next, we have menu diversity. Okay, so yun sabi ko sa inyo. So, yun yung mga factors na kailangan gawin natin. Those are responsible for sa change. Those are responsible po sa repeat customer experience sa business natin. So, those factors na dapat i-make sure natin na na-manage natin yun para yung customers is papalik-balik sa atin. Okay? So, another goal is, of course, we are going to maximize profits. Diba? Yung kaninang mga factors na yun, those are the 8. I think it's 8. So, the 8 factors na we have that we discussed just a while ago, those are mga factors na kailangang mga dahilan para papasok si customer. Diba? Papasok si customer din sa restaurant, doon sa karinderya nyo man, or sa kainan nyo man. Yung sinabi ko kanina nga, doon na sa ito, na si customer papasok lang doon at lalabas na walang bininta. Diba? So, hindi pwede, hindi maaari. Yung pumasok na yun eh. Pag papasok si customer sa restaurant nyo, that's considered as a sale na. Sale na yun. Diba? Sabi ko nga nung nakaraan, pag papasok si customer, titingnan mo si customer sa ulo niya, may patong siya na 250 pesos. That's, nakadepende yun kung magkano yung target niya per head. Diba? So, let's say, papasok si customer, titingnan mo may 250 pesos sa ulo niya. In that 250 pesos, kailangan makuha mo yon. Kailangan hindi lalabas si customer sa restaurant mo niya, dala niya palabas yung 250 pesos. You have to make sure na yung 250 pesos makukuha mo. The question is, paano mo makuha ang 250 pesos? Tutunganga ka dyan? Diba? So, hindi mo makukuha dyan kung ito kasi yun naman yung mga frontliner natin, yun, doon sa kanila yung nakasalalay, yung mga sales talk, ganyan, ba? So, ikaw cashier daan, or waiter, ba? So, nakasalalay sa iyo yun. So, paano kukunin yung 250 pesos doon? Maganda na yung lahat, yung location mo, the menu, the lighting, the decor, the service, the portioning, and all. Diba? So, ayan, paano natin ma-maximize yun? So, there are two. So, there are two principal means for maximizing the profit daw. So, first is pricing products properly. Okay? So, yun. Is the price of that product worth talaga na ibabayad ko doon? Yung 150 pesos na price ng burger mo, okay talaga ba yan? Diba? And the second one is selling those products effectively. Paano sa ibibenta yun? Because hindi lahat ng customers alam mo, there are other customers talaga na kailangan pa talagang
Alam mo, may intensyon na talaga na papasok doon para bumili, papasok doon para bumili. Pero gusto pa talaga ng customer na yan, alam mo yung, ano mo pa talaga sila, i-convince mo pa, kailangan mag-suggestive selling ka pa, kailangan may, alam mo yun, yung mga ganyan, na kailangan ibenta mo talaga sa kanila. Okay. So, pricing products properly and selling those products effectively. Okay. So, paano nga ba? Paano tayo nagsiset ng price doon sa product natin? Okay? So, costs is one of the determinants of pricing. Tama. So, let's say, paggawa mo ng isang burger na yan, tingnan mo, you have to compute kung magkano yung ginastos mo doon. Diba? Kahit sa online selling, kahit nagre-resell lang kayo, alam mo yung reselling, diba? Pag kinuha mo doon sa wholesale, yung isang bote na, let's say, facial, yung toner, diba? So, binenta sa'yo ng wholesaler mo ng 20 pesos. Tama? So, binenta sa'yo ng wholesaler mo ng 20 pesos. Nagpamasahe ka papunta doon. Diba? So, you have to compute lahat-lahat ng ginastos mo, lahat ng gastos mo sa product na iyan. So, same as well sa mga restaurant natin. Like, for example, sa isang burger na yan, magkano lahat ng gastos mo doon? You have to consider the raw materials, the electricity na ginamit doon, the manpower na ginamit doon. So, lahat-lahat. So, you have to consider that. Okay? So, there are different ways kung paano tayo magsiset ng price. Meron doon. Merong markup. Diba? Merong markup. Yun yung, kasi yun yung ito ata yung pinaka-the easiest way. Let's say, for example, kinuha mo doon kay wholesaler yung product ng 100 pesos. And then sometimes yung taga-benta, magma-markup lang siya ng 10%. From the price. So, 10% of 100, how much? How much ang 10% ng 100? 10 po, ma'am. 10, ma'am. 10 pesos, diba? So, ganyan. So, kunyari, 100 pesos yung product. So, mag-mark up lang ng 10,000. So, meaning, ibebenta mo yung product na yan is 110. Okay? So, parang ganyan. Ito yung parang convenient na ginagawa ng mga nagbebenta. Or yung mga reseller natin. So, mag-mark up lang sila based doon sa original price na kinuha or binili nila doon sa wholesaler nila. Okay? So, cost is one of the determinants of pricing, the desire to maximize sales. Okay? Or the differentiation or homogenization. Yung kanina. So, depende. There are products like yung mga signature products talaga. So, medyo may mga kawahalan yun. Price sensitivity, you have to consider also. Kasi, di ba yung price sensitivity ito yung the degree to which affected yung sales nyo as the price changes. Like for example, yung burger nyo, pinataasan nyo ng 160, tapos wala na palang bibili. Okay, so para kayo. So, so, ang yung mangyari nun is, probably yung mangyari is hindi ka magtataas. Kasi pag nagtataas ka ng 10 pesos dun sa burger mo, wala nang bibili. Okay? Changing conditions. Di ba mayroong mga product natin na, di ba si Jollibee, kita dyan, or si McDonald's, ang hilig nila maglabas ng mga bagong product. Alam mo yung, ando na siya, existing na yung product na yun, tapos may kunting binago lang sila doon. May nag-add ng additional flavor, di ba? So, nilagyan na nila ng kunting twist yung mga product nila. So, ayan. So, pwedeng mag-vary din yung price natin. Matching competitors' prices. Okay? So, pwede din naman yun na, ayun, i-match mo yung price mo with the existing competitor doon sa area nyo. So, well, depende pa din yun, as I have said. So, depende pa din yun sa quality or sa type of product that you are selling. So, hindi naman sinasabing yung burger niya is because of 90 pesos, bibinta ka din ng 90 pesos. Kita mo naman na may malaking difference yung burger yung dalawa. Okay, so, depende pa din yun. Calculating prices from cost in cost percent. Yung kanina sabi ko kanina, you have to calculate all the costs na na-incur mo on the production, pag-manufacture ng product na yan. So, you have to compute or calculate and then you add up lang a particular percentage. So, depende yun. Pero,
may mga regulation naman si DTI. So, hindi naman tayo basta-basta magmamark up ng product. So, hindi naman pwedeng, because 50% pwede ka mag-mark up, so wala. So, may mga guidelines naman dun si DTI. Okay? Adding desired contribution margins to, ano to? Asa na yun? So, adding desired contribution margins to the portion. So, ganyan yun siya. Okay, so when say contribution margins, yun yung sales ng product or ng unit after mo na-deduct lahat ng variable costs. Diba? Alright. So, meron kasi tayong tinatawag na variable costs and fixed costs. Diba? So, when we say variable costs, ano ibig sabihin ng variable costs? Ano ibig sabihin ng variable costs? Variable cost means is yung gastos na hindi nagbabago over time. Oh, that's variable costs. How about fixed costs? Okay, so sabi ni Daniel, yung variable cost daw is those are the costs that do not changes over time. Sabi niya. So sabi niya, yung tanong ko kasi is, ano po yung mga variable cost? Kasi may sa tawag nito, sa topic natin, related yung variable cost and fixed costs. So ito yung may encounter natin or ito yung most common thing na mga cost na may encounter nyo doon sa business natin. Kahit anong klaseng business, meron tayong variable cost at meron tayong fixed cost. Diba? So now I'm asking kung ano nga ba yung variable costs. Kasi sabi ni Daniel, variable costs daw are those costs that do not change over time. Do you agree? At feel ko po nag-change po yun, ma'am. Ano? I mean, depende po, ma'am, sa sa cost po kung nag-increase po yung yung cost ng variable. So ano Parang nga ba yung nakadepend pa rin. So ano nga ba yung variable cost? Ay po, ma'am, yung cost, ma'am, nung mga produce, ng mga product po, ma'am. Cost ng product? Alright. Ma'am, yung variable cost po, yun po yung nagbabago siya ng cost based dun sa quality and user services po ng business. Doon sa based on the quality, hindi nagbabago yun. Sige, later na lang I mean sa cost po, ma'am. Ano yung nagbabago yung variable cost based on sa quality of goods or services that the business produces. Quality. Pwede din. Yes, ma'am. Good morning. Yes. Difference ng variable cost and fixed cost is, ang variable cost po is yung mga direct materials that we purchase from our suppliers. Like direct labor, for example, yun yung mga labor cost natin. Indirect labor, yung mga contractual, operating supplies and small tools. Now, for fixed costs, yung depreciation of machinery and building insurance, premium, and supervisor salaries and property taxes, yun yung difference ng dalawa. In my own perspective. Alright. So, pwede. Okay. So, tama. So, yung variable cost, those are costs na nag-change sila depending on the number of units na na-produce mo. Depending on the quantity doon sa unit na na-produce mo. So, ang fixed cost naman, those are costs na regardless whether nag-produce kayo or may nabenta kayo, may nag-order sa'yo, still you have to incur that costs. Diba? So, yung si variable, so tama yun. For example, examples of variable costs, yung mga raw materials, nakadepende kasi, for example, pag may nag-order sa'yo ng 5 pirasong burger, o ganyan. So, meaning, pag 5 pirasong burger lang yung nag-order sa'yo is for a day, for the whole day operation, yun ha, let's say, before the whole day operation, yung nag-order lang sa inyo is 5 pirasong burger na yan. Tama. So, sa 5 pirasong burger na yan, yung variable cost dun is
magkano, ilang grams, ilang kilo, ilang pirasong burger, ay yung buns, so 5 buns, yung variable cost mo doon. Tapos yung lahat ng ingredients, ganyan. So pwede yon. So yung fixed cost naman is, fixed yung tao doon. Yung labor cost doon, fixed yun. Kasi nga, di ba, may benta man or wala si owner, still, magbabayad siya ng labor cost or ng manpower ng mga taong naka-duty doon. Tama? So, another thing is, babayaran niya yung renta ng building. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin doon, fixed na yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin doon kay may-ari ng building, hindi ako magbabayad kasi nga, walang benta ako ngayon. So, fixed yun. So, regardless, may benta, may na-produce o wala, still babayaran mo yung renta. Yes, yung depreciation. Yung depreciation ng mga equipments natin, still, babayaran mo yun. I mean, nagde-depreciate talaga yun. That's regardless kung wala kang benta or may benta man or wala. The electricity. Yung electricity bill, yung electricity is somewhat a variable cost and a fixed cost siya. Why? Because yung consumption mo kasi nagva-vary din siya based on gaano kabilis yung pag-produce mo ng product. Tama? So in a day, ilang beses kayong gumamit ng oven, in a day, ilang beses kayong gumamit ng mga fryer and all that. Somewhat fixed pa din siya kasi nga may benta man or wala, there are still fixed costs na galing sa electricity bill. Kasi hindi naman pwedeng patayin, okay, walang customer, patay mo na ilaw. Okay, walang customer, patay mo na aircon. Alright, walang customer, lahat ng freezer, lahat ng chiller, patayin. Kahit na, so kahit pa paano, may babayaran ka pa din. Kasi may flat rate pa din yung electricity bill natin. So regardless na may customer wala, babayaran mo pa. Ano pa ba yung mga fixed cost? Yung mga miscellaneous yung sa mga office supplies, mga utility dyan, so mga fixed yan. So meaning ng fixed, alam mo yung may benta ka or wala, babayaran mo yun. Yung variable naman yan is naka-based din siya. Kumbaga yung variable, meron isang buwan, yung nagastos mo dun sa deliveries niyo, sa supplies ng mga raw materials mo is ganito lang siya kasi wala masyadong customers na bumili. And then the next month naman, medyo marami-rami yung cost doon sa ganito materials kasi